natin yung malalapit sa atin. Ang hindi natin alam na may mga dinadanas din palang problema. At ito ang nangyari sa akin dahil ang mismong inaanak ko o ang unang inaanak ko ay nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok na hindi ko nalalaman. Ba na iniiyakan mo ang problema? O iniiyak mo kay Lord ang problema? Opo. Kasi po, pag kinimkim naman po, syempre, lalong mas mabigat po. Mas maganda na din po yung... Iniiyak mo? Tapos, ano yung pakiramdam kapag nailabas mo kay Lord? Para pong pagkatapos nun, may parang ma-pop up na, na paraan, mga solution. Grabe yung tiwala mo talaga sa kay Lord. Which is nakakatuwa naman kasi sa age mong yan, napaka-matured mong mag-isip. No? Napaka-matured niya, mga kalingap. Hindi siya masyadong affected ng mga simpleng problema. Kumbaga, minsan kasi ibang kabataan ngayon, lalo sa mga ka-age niya, konting problema, parang parang sobrang bigat na. Kung ano-ano na yung mga pinupost, di ba? Sobrang napaka ng drama. Pero siya, kinikim-kim niya lang. And bihira ka rin sa social media, no? Grabe. Mga kalingap, si CJ po ay nakakabilib. Kakaibang kabataan din na ating nakilala. No? Yun, bagamat malapit siya sa amin. I mean, ibig ko sabihin is malapit yung palagi kami nakikita tuwing Sunday. Hindi siya kailanman naghingi ng tulong sa amin. No? Kumbaga hindi niya sinamantala yung pagkakataon. Kasi po, syempre, may binibigay naman na po baga kayo sa amin, like yung tinitira namin sa diet, parang mga allowance. So, parang tingin ko po, hindi ko na kailangan yung parang nakakahiya naman po Oo, pero syempre, yun na nga yung sinasabi ko na kaya lalo akong napahanga ninyo kasi hindi kayo yung mapagsamantala, di ba? Yun nga, porque matagal lang makilala ay lulubos-lubusin na, di ba? So, yan, CJ, maganda rin yung naikwento mo sa amin kasi dahil dyan, mas lalo ka namin nakilala and maraming ma-inspired na kabataan. So, ayan, may siguro bigyan ako sa'yo ng konting tulong para sa tuition mo na sabi mo, pinaproblema mo. Ayan po mga kalingap, welcome back po sa ating channel. So ngayon po ay may mission po tayo ngayon kasi may mga nakapagsabi lang po sa akin, mga member po ng namin ng church na ito nga pong pupuntahan natin ngayon ay talagang nangangailangan po ng tulong. At isa pa, kaya special din sa akin to kasi yung pong pupuntahan ko ngayon ay inaanak ko po ito. Siyang unang inaanak ko. And medyo po ako, medyo na-konsensya, no? Kasi syempre sarili ko po siyang inaanak. Pero siya po ay nagdaranas ngayon ng mga pagsubok sa buhay. So yan po mga kalingap, samahan niyo po kami at tungayan po natin ang kwento ng batang pong ito. So tara po. First time ko po makapunta dito sa bahay nila. Ay, hello! Danix, kumusta? Ayan po mga kalingap, si Danica. Ay, hello! Ayan, nakalagay niya na. Upo ka dyan, Danix. Si Nene, anong pangalan nga niya? Hazel? Ano po? So, ayan po mga kalingap, ito si Danica. Siya po yung inaanak ko, mga kalingap. And first time ko po makapunta sa bahay nila. So, ito po si Hazel, kapatid po niyang panganay.
And yun nga, si Hazel po ay nagkaroon po siya ng sakit, ano, at si Danica po yung nag-aalaga. So, Danix, kumusta naman? Ayos lang po. Ngayon lang kita makakausap ng matagal. Okay ka lang? Opo. Kasi balita ko, meron kayong hinaharap na pagsubok, family. So, pwede mo bang ma-share sa amin yun, kung ano yun? Ano po, so dapat po kasi kami sa, nag-exam po ako sa CNSC, sa, ano, kaso hindi po ako nakapasa, so kailangan ko pong mag-enroll sa private, which kailangan po ng tuition fees. Tapos, since si daddy naman po is, ano lang, sa church lang po, baga. Hindi naman po, tapos kami may konti, yung maliit na tindahan lang po. So, parang, parang gigipitin po kami pag, Hindi kaya. hindi ka, So, simula ba, matagal mo nang inaalagaan to si Hazel? Ikaw nang bantay parang, po. anong nangyari? Ikaw na yung tumayong panganay, no? Opo. Grabe mga kalingap, ang kwento po ng buhay talaga nila. Pang MMK po talaga. Kasi si Hazel yung panganay. Pero parang nagkasakit siya ng kagaya ng sakit na Rina, di ba? Siya po. Kung matatandaan niyo po, na-feature na rin po siya sa story na Rina. Kasi same sila ng sakit na Rina. Yung parang nilagnat. Opo, tapos, Then, napiktuan yung brain hanggang sa ganyan na po. Paano mo siya inaalagaan? Ano ba yung mga ginagawa niya ni Hazel? ano lang, para siya pong may routine lang po siya sa tapos parang ang hirap po nung mabago sa kanya, mahirap siyang mag-adjust. Kunyari po, kung for mga 5 a.m. na umaga gising na siya, so kahit tulog kami, kailangan na namin gaya ka ng breakfast. Kasi parang may system na po siya, baga. Parang yun na yung routine niya. Routine na po. And parang bihira siya magsalita, ano? Hindi po siya nagsasalita. Ah, Pag pinapagaya po, kasi sabi daw po nung doktor sa kanya, selective autism daw po. So pag gusto niya po. so Gagawin. anong pakiramdam ng ganito yung sitwasyon niyo at si papa mo? Matanda na rin, di ba? Ilang taon na si papa mo? 60 plus na po. 60 plus na, senior na. Siyempre. And anong feeling na syempre parang time will come, ikaw na lang talagang maasahan nila mama mo sa kanya. Ano yung nararamdaman mo ngayon? So po, nung na parang, hindi ko pa, kasi syempre nandyan. Tumatagal po, parang naiisip ko na din kung anong gagawin ko pag wala na siya. So kaya po, nagtsatsaga po saan, nagsisikap sa pag-aaral para po at least kahit pag Pag wala na, pag halimbawa syempre, pag tumanda na, di ba? makakapag-provide din po kasi para hindi din po burden sa akin pag nagkapamilya na din po pag ako. Mas madali po. Kasi darating talaga yung oras, kayong dalawa na magkapatid. Opo. Di ba? Pero mahal na mahal mo si Hazel, ate mo. Siya po. And ano naman siya, pero okay naman siya, mabait siya. Si Hazel. Pag may sometimes may tantrums po talaga kasi pag hindi po nasunod yung Gusto, nagwawala siya. Hindi naman po. O yung nasa routine niya, Opo. pag di nagagawa. Siya po. Pero nasunod siya na pag sinasabihan natin. Opo. Kailangan lang po nung kunyari ilambing or babayaran po kung gusto niya ng pera. Ilang taon ka na nga? 18 po. Oo, 18 ka na, bilis ng panahon. Tanda mo, di ba, ikaw yung unang inaanak ko? Siya po. Siya pa yung unang inaanak ko. Oo, bro. Inaanak ko siya, nasa Ulumang Church pa kami. Siguro, high school pa lang ako, nagpaka 15 years old pa lang ako, 16. Siya yung una kong inaanak. And, so, yun nga, ang problema nyo is financial, no? Yun po. Kumbaga, tinutulungan ka naman si Papa, di ba? Binibigyan si Pastor Nestor. Kasi yung Papa po niya is, pastor po sa church. And binibigyan po siya syempre, ng allowance si Papa, pero hindi yun sapat para makapag-college po si Danica. And ano bang ginawang extra ni Papa mo? Nung mga nakaraan. Nakaraan po. Inayos niya po Kasi balita ako, nagtrabaho siya, which is dapat hindi na siya magtrabaho. Opo. Kasi bawal ata siyang no? Bawal siyang magtrabaho na. I mean, yung sobrang pagod na trabaho. Opo.
Pero ano po siya, itong kabilang bahay po, inayos niya po yan. Itong bahay na to, yan, pakita mo bro. Itong bahay na to, kaninong bahay ito? Amin na po ito. Ito yung original yung bahay. Sino nakatira dito dati? Kami po nung bago po magpunta sa Sa church. O nga pala, sila po ngayon nakatira sa simbahan. May maliit na kwarto doon po natin sila pinatira. So, mga bata pa po kami, ay ano na po yan, partner na po talaga yan si Papa, saka yung Papa niya. Kumbaga, mag-best friend po yan sila. Pero yun nga po, sa dami ng natutulungan ko, minsan yung mga malalapit sa atin, sila yung hindi natin napapansin, di ba? Kaya nga po nandito ako ngayon kasi ngayon ko lang kasi napansin kasi akala ko okay sila hanggang sa may nag-report sa akin na ka-churchmate na yun nga po pala ng kalagayan nila. Kasi di naman po sila nagsasabi sa akin. Kahit minsan di sila nagsabi sa akin po. Mga pala Danis, bakit gano'n? Kahit kailangan mo na di ka man lang nagsasabi sa akin, kahit ninong mo ko. OMG! Gusto ko nito! Ang ganda naman! I want! Girl! May want ako bilhin! Mo ko, di ka na sasalita. Ano po, parang sa amin naman po, pag siyempre po, rely kami kay Lord. So parang if loobin ni Lord na ipoprovide naman po niya pag So, kaya, kumbaga, hanggat kaya nyo, hindi kayo hingi ng tulong. Hanggang sa yung ibang tao na lang yung nagsabi na kailangan nyo ng tulong. So, ayun, mahirap po ang kalagayan ni Danix. Danica, no? Or CJ. Ano po, CJ? Bakit nga CJ? Teresa Joy po. Ano yung Danix? Saan yung galing? Ewan ko po, sa inyo daw po yung kinalayo sa... Hindi ko alam yun. O nga, CJ talagang name ka. Saan yung galing yung Danix? Danica. Ewan ko lang kung saan nanggaling, limot ko na. And si Hazel po. Ilan taon na si Hazel? 20? 2 years po sa akin. So, 20 na po. Mga 20 na. November ang birthday niya, di ba? September. Ay, September. Okay. So, anong plano nyo? Ano ba trabaho ni mama mo? Diyan po Sister? Titindahan? Titinda. Okay. So, si Pastor Nestor naman, full-time pastor, di ba? At di naman sapat yung allowance na binibigay din siguro. Kasi nga, kung siguro di ka pa nagka-college, okay pa. Pero ngayon kasi college ka na, malaki ang tuition na kailangan. Mga 12,000 ang tuition yan per sem. So wala kayong ganong sapat na And maliban doon, saan pa kayo, ikaw bilang bunsong kapatid ni Hazel, ano yung pagsubok pa na dinaranas mo? So, din po, yung kung hindi nga po ako makapagtapos, siyempre po ako na lang po yung inaasahan ng family ko pagdating ng araw. So, yun po, kailangan ko po talagang magsikap na makapagtapos ngayon para po sa ate ko din, tapos sa family ko po. Siyempre, yun nga, yung time na darating, di naman maiwasan na kapag kayong dalawa na lang, di ba? Opo. Pero para sa'yo bilang bunso, ano yung pinapangako mo sa yung ate? So, pinapangako ko naman po sa kanya na yun po, pagdating ng araw na maging stable ako, bibigay ko po sa kanya yung mga pangangailangan niya, tapos yung mga gusto niya po baga kasi siyempre po medyo naging isip bata po baga, so parang na-attract siya sa mga cute na mga bagay, yun po, yung mga ipit-ipit na ganyan. So yan yung pangako mo sa kanya? Ibibigay ko sa kanya. Grabe yung nyo, no? Magkapatid. Kumbaga, mahaba pang inyong lalakbayin, hindi na magkapatid. Yeah, po. Mga pagsubok na kaya importante talaga na makapagtapos ka, makapag-aral para mabigyan mo yung gusto niya ng iyong ate. Pero mabait naman siya, behave naman siya dito. Kasi syempre ang magulang natin tumatanda na rin, di ba? Paano mo siya paano mo siya inaalagaan?
Yun po pag... Paano pag nagwawala siya, nagtatantrum? Yun po, pag minsan hinahabilin po sa akin kasi po, syempre, sila daddy po pag Saturday, mapuntang mga Bible study, ganyan. So, sa akin po, naiiwan. So, ang gawa ko naman po, ano lang, pagkain. Nasunod po niya sa akin, wala po siyang tantrums pagdating sa akin. Pag nandyan lang po sila, mami, siya kasya na arte-arte, Ang ganyan. galing, ano? Siyempre, magulang, ano, parang pero pag sa'yo. Nasunod po siya. Pero ano kayo, close kayong dalawa, no? So, paano mo nagagawa na... Kasi ikaw parang ano ka eh, hindi ka mabarkada eh. Parang mas gusto mong nasa bahay lang kasama siya. Paano mo nagagawa yun? Siyempre, hindi mo naman siya nakakausap. Paano mo nagagawa yun? Mag-stay sa bahay ng kayong dalawa lang. Ano po, syempre siguro, naisip ko din po kasi yan na what if si ate hindi nagkaganyan, siguro barkada din po talaga. Kasi pag nakikita mo po baga sa ate mo na nasa labas, nagpapasya, syempre magiging ganun ka din po. Ay saka, ano po siya, stay lang Sa po bahay sa lang. bahay. So parang ako, lumaki din po ako na, dito lang ako kasi pag ganun po, pag naglayas ako, sinong kasama po? Baka maglayas din, baka hanapin po. Pero Ganun po. nakakayak naman yung sinabi mo ngayon. Kumbaga, sinakripisyo mo yung sarili mo nga teenage, teenager life na at samahan si ang iyong kapatid. Kumbaga, kailangan niya rin ng tama ang sinabi, kailangan niya rin ng kabanding, Kabanding. kausap, at ikaw ngayon. Kaya napapansin ko sa'yo, bihira kang gumala. Opo. Grabe, no? Napaka mga kalingap. Nakaka-touch yung mga sinabi ni Danica para sa kanyang kapatid. Pares talaga sila ito. Pero si Reyna nakakapagsalita. At kaso nga lang, si Reyna naman, inaatake siya minsan, yung naninigas. Ito hindi naman. Hindi po kasi po dun sa gamot niya po, may gamot po siya. Kaya di siya. Sir Ryan? Natawa siya. Natawa naman siya. Si daddy po nakakapagpatawa dyan. Okay. So, ayun, thank you, CJ, sa pag-share ng buhay mo. Gusto ko lang magbigay ka ng payo sa mga kabataan kagaya mo para gusto ko kasi itong mga vlog natin is kapupulutan ng aral, lalo ng mga kabataan kagaya mo. So, gusto ko magbigay ka sa kanila ng advice kung paano mo nagagawa ang mga ganitong bagay. Ano po, kaya ko po nakakaya yung kahit madaming pagsubok po. Dahil kay Lord po, syempre, nagpapatuloy po ako sa pagsiserve sa Kanya sa church. And prayer po talaga, malaking bagay po yung nagpre-pray. Kasi kahit po paano po, yung prayer na yun, parang siya nagbibigay po. Amen. Pero may mga times din ba na iniiyakan mo ang problema? O iniiyak mo kay Lord ang problema? Opo, kasi po, pag kinimkim naman po, syempre, lalong mas mabigat po. Mas maganda na din po yung... Iniiyak mo? Tapos, ano yung paharamdam kapag nailabas mo kay Lord? Para pong pagkatapos nun, may parang ma-pop up na na paraan, mga solution. Grabe yung tiwala mo talaga sa kay Lord. Which is nakakatuwa naman kasi sa age mong yan, napaka-matured mong mag-isip. No? Napaka-matured niya, mga kalingap. Hindi siya masyadong affected ng mga simpleng problema. Kumbaga, minsan kasi ibang kabataan ngayon, lalo sa mga ka-age niya, konting problema, parang parang sobrang bigat na. Kung ano-ano na yung mga pinopost, di ba? Sobrang ng drama. Pero siya, kinikim-kim niya lang. And, bihira ka rin sa social media, no? Grabe. Mga kalingap, si CJ po ay nakakabilib. Kakaibang kabataan din na ating nakilala. No? Yun, bagamat malapit siya sa amin. Ibig ko sabihin is malapit yung palagi kami nakikita tuwing Sunday. Hindi siya
kailanman naghingi ng tulong sa amin. No? Kumbaga hindi niya sinamantala yung pagkakataon. Kasi po, siyempre, may binibigay naman na po ba kayo sa amin, like yung tinitirhan namin sa diet, mga parang mga allowance. So, parang tingin ko po, hindi ko na kailangan yung parang nakakahiya naman po nahiya mag... ka. Oo, pero syempre, yun na nga yung sinasabi ko na kaya lalo akong napahanga ninyo kasi hindi kayo yung mapagsamantala, di ba? Na, yun nga, porque matagal lang makilala ay lulubos-lubusin na, di ba? So, yan, CJ, maganda rin yung naikwento mo sa amin kasi dahil dyan, mas lalo ka namin nakilala and maraming ma-inspired na kabataan kagaya mo. So, ayan, may siguro bigyan ako sa ng konting tulong para sa tuition mo na sabi mo, hindi ka problema mag-tuition. So, saan yung bag ko, bro? Paano daw? Ito yung bahay nila, oh. Walang kisame. Wala po, kaya may... Tapos, ito lang yung higaan. Pakita mo ba yung higaan, no? Yan yung higaan. Wala pa kayong bahay, no? Ito lang yung wala pa kayong... Grabe. Mabait naman siya, no? Mabait naman po si Hazel. Kailangan mo lang bigyan ng pera. Bigyan natin pera si Hazel. Alam niyo ang pera? O Hazel, oh. Wow! May pambili ka na naman ng pagkain. Nakangiti na siya. Ngiti, smile. May ka daw. Ano? Tama na yan, ha? Masunod naman. Bigyan pa natin ng pan-tuition si Danica. Si CJ. So, ayan CJ, siyempre inaanak kita, di ba? Una kong inaanak. So, yan. Ibigay tayo kay CJ. Ang aking inaanak po na hopefully makatulong sa kanya. Lalo na ngayon, kailangan po niya ng tulong. Yan. Ngayon ko lang nga po siya nakausap ng ganito eh. Yung na-share niya yung mga about sa buhay niya. Kasi napakatahimik po nitong batang to. Sobrang tahimik. Kapag di mo siya kakausapin, hindi talaga siya iimik. Kaya deserve din po siya ng tulong. So, yan po. Salamat po sa mga... Do you have skin problem? Gusto rin pong magpahatid ng tulong kay CJ. Kasi siya rin po yung tumatayong ate na dapat ate mo siya, di ba? Pero napakabait po niya. Hindi siya... Yun, mas napinili niya mag-stay sa bahay kaysa gumala kasama ng mga kaibigan. Alang-alang po sa ate niya kasi nga naghahanap din ng kabanding yung kanyang ate. So ito CJ, sana makatulong sa'yo. Tanggapin mo ito ay biyaya ng Panginoon. At kami ang naging instrumento, ang Team Kalingap. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Thank you po. Ayan. So, malaking tulong ba sa'yo? Malaki po sobrang. Anong gagawin mo dyan sa, dyan sa blessings na hindi mo na-expect na darating ngayon? Siguro pinag-pray mo lang yan, di ba? Pinag-prepare ko po. Iba talaga pag kumilos ang panalangin. Siya po. So, ipapang ko din po sa sa tuition. First year college ka na. So, yun, pagbutihin mo lang lalo para sa iyong kapatid. Siya yung inspirasyon mo, di ba? Si Hazel. At dito na naman kami. Basta yun nga, share mo lang din sa amin kung may kailangan ka. Bagamat sobrang mahihiyain talaga. Hindi ka talaga yung tao na mapagsamantala. Pero
Diba, ganyan naman sila, no? Diba, sila Pao, sila Pao naman yung nakakausap mo dito. Kaedad mo si Pao, no? Panganay si Pao. Panganay si Pao? Opo, buwan. Buwan lang. Pero halos magkabatch kayo ni Pao. So, ayan, CJ, gusto kong magbigay ka ng pasasalamat. Sino gusto kong pasalamatan? Yan, tingin ka na lang doon. So, thank you po, Kuya Rab, Ninong Rab, sa tulong niyo po. Di ko po talaga ine-expect to. Sadyang nag-pray lang po ako na sana ma-sustain yung pangangailangan namin sa financial, at sa education ko din po. So, napakalaking tulong po nito kasi siyempre po si Daddy matanda na po at yung allowance lang po, yun, tama lang pang Araw-araw, di ba, pang konsumo. at yung tindahan naman po, siyempre, may mga... Mahina lang naman ang tindahan. mahina Hindi lang naman. po. Tama lang po din pang Pang-konsumo lang din. bayad sa mga kuryente, tubig. So, napakalaki pong tulong nito siya sa akin ngayon. Hindi na po ako parang mag-worry kung saan ko kukuhain kasi minsan po pag buwan yung kailangan ng magbayad, siyempre matataranta rin naman po. So, thank you po sa inyong lahat. Siyempre, thank you din sa Team Kalingap, kay Kuya Bal, ang ama ng Kalingap po. At sobrang dami na po sobrang lawak na po ng Kalingap talaga, napagbibigyan po natin ng tulong. At mga scholars natin, sobrang dami na rin po. So yan, may pang-ano na kayo ni Danix, ni Hazel, pang Jollibee. Ano paborito niya? Spaghetti. Spaghetti? Jollibee? Kahit Oh, kain daw. Ano, pakita mo. Sabi niya kain. Ano? Ano sabi mo? Oh, kain. kain daw. Gutom ka na? Ano po, pag tuwing Sunday po, parang yun po, pag mauwi kami dumaan sa dimsum, yun po yung ano niya. So pag Favorite niya. hindi doon nakadaan, tas iba yung hindi siya kakain. Favorite niya yun. Dimsum. So, ayan po mga Kalingap. Thank you so much po. And God bless po sa inyo lahat. So, sa mga gusto pong mag-order ng t-shirt, karagdagan tulong po, ayan, available na rin po ating Kalingap shirt. So, thank you, God bless, and Jesus loves you. Bye-bye ka na. Bye-bye. Nababay siya? Bye-bye. Ayun. Grabe po, no? 12 years old pala na ako kasi 18 na siya. Age ko, minus 18. Oh. 12 years old. 8'6 ka bro, hindi na alam na. Kasi 12 years old tayo. Batang Ninong. Ang Batang Ninong. Nagkakaninong na. Ayan po, dito po yung bar nila. Pwede kang mag-transfer sa Daet? Oo, sa CNSC. Pag maka-transfer siya next year. Sa CNSC? Ma-exam siya ulit? Kahit hindi na po, pwedeng transfer pwede? na lang. Oo, ano ka? Kasi BL lang naman siya. Maganda kasi doon. Iba yung quality ng education sa CNSC. May credit naman yung ipag-usap. Bye-bye! Sige, inaanak. Ito na kami. Kumakanta dati yan busy. Kumakanta dati yan din. Oo nga. Doon sa office siya. Doon sa mga mama mo. Bye, CJ. Kami. Paras pati kayo nakadilaw. Paras tayo nakabilaw. Masama ka? Wala kami Yan, Hindi kami ma-Jollibee. Ibili mo ng parang... Pabili na siya agad. Mabili siya dun sa tindahan. Bibili rin. Tama. Sa tindahan nyo rin siya mabili. So, bye-bye po mga Kalingap. God bless po sa inyong lahat. And Jesus loves you.